Hi guys, what's up? Magandang gabi po or magandang hapon, maliwanag pa sa labas, almost 7 p.m. na. So may mga kababayan po tayo or may isang kababayan asking po about end of service benefit. So he worked in the company po for almost 12 years na po. So nagtatanong siya kung mag-resign po siya, magkano daw po yung kanyang end of service na makukuha. So ayan po guys, papakita ko po sa inyo yung calculation dyan po sa taas. So of course kailangan natin ibase po yan sa Saudi labor law po yung calculation. So ayan po guys, for first 5 years po iba po yung calculation niya. So let's say sample lang po, kung yung basic niya is 4,000, so kailangan lang po natin i-multiply yung basic sa number of years po, let's say 5 years po. So after calculating that po, kailan po natin siya i-divide sa 2 or kaya i-multiply natin sa 50%. So yan po yung magiging first 5 years amount na makukuha ni Kuya. So sabi nga po niya is 12 years na po siya sa company. So kailangan natin i-calculate yung remaining 7 years niya sa pag-stay sa company. So 5 years plus 7 years, so total 12 years po. So ayan po guys, yung calculation naman po sa 7 years, madali lang po, is yung basic niya po plus or your times yung number of years or yung 7 years, and then yan na po yung magiging end of service niya po. So i-add lang po natin yung first 5 years and then plus yung remaining 7 years po. So yun na po yung magiging end of service benefit niya. So almost 38,000 po yung makukuha niyang end of service benefit sa loob ng 12 years sa pagtatrabaho sa kanyang company po. So ayun guys, I hope this video helps po sa mga kababayan po natin asking about end of service benefit. So if you have any questions regarding end of service benefit, so please just leave a comment below. Charot. So thank you guys for watching, and if you like the video, please share na din po, and please don't forget to follow. Maraming salamat po. Bye bye.